Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Mandy, bumangon ka nga riyan. Mandy! Bakit po ba kuya? Ano, babangon ka ba riyan? O kailangan pa kitang buhusan ng tubig? Kuya naman bakit bang init-init ng ulo mo? Umagang-umaga pa oh. Bakit ginastos mo yung perang pambayad sa kuryente? Alam mo bang pinutulan tayo kanina? Ha? Kuya, Sakit ka sa ulo kahit kailan, Mandy. Bakit ba ganyan ugali mo? Hanggang kailan ka ba titino? Wala kang pakinabang. kuya. Hindi ko nakakalimutan ang bilin ni na tatay na huwag kang pabayaan, Mandy. Pero malaki ka na at sumasakit na ulo ko sa kakasaway sa'yo. Papalitan ko na lang po yun kuya. Papalitan. Pinutulan na nga tayo eh. Alam mo bang panibagong process na naman ang gagawin natin para magkaroon ulit tayo ng kuryente? Palibasa, tamad ka, irresponsable. Ayaw ko sanang isisi sa'yo to, pero hindi ko na kaya maging kuya mo. Alam naman natin na namatay si tatay dahil sa konsumisyon sa'yo. Kuya naman alam ko pong irresponsable ko. Pero wag niyo namang isisi na lang sa akin palagi ang nangyari kay tatay. Kasalanan to ni nanay Kung hindi niya tayo iniwan, malamang okay sana ang kalagayan natin ngayon. Nagmana ka sa nanay natin na mukhang pera. Kaya kahit alam mong importante, hindi mo pinag-iisipang gastusin. Maging masaya ka lang. Alam mo, tama na. Mas mabuti pa, umalis ka na dito sa bahay. Pakipagsapalaran ka. Pagod na ako sa'yo. Nahihiya na ako sa asawa ko habang tumatagal, nagiging kawawa na din ang mga anak ko. Gigil na singhal sa akin ni kuya. Nang mga sandaling yon, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Parang namanhid ang buong katawan ko dahil sa mga sinabi niya sa akin. Aminado kung tamad ako, Miss Winnie, pero nagsimula lang naman ito nang pabayaan kami ng aming ina. Minsan ang akala nilang katamaran ko ay bunga ng mga sugat sa puso na matagal ko nang tinatago. Ang mga salitang binato nila sa akin masahol pa sa sumpang habang buhay na dala ng aking pagkatao. Ako nga po pala si Mandy, 28 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 20 anyos pa lamang ako. Para lubos po ninyong maintindihan ang aking kwento, sisimulan ko itong isalaysay sa mga panahong naging palaboy ako sa lansangan. Hindi na nagawang awatin noon ang hipag ko si kuya. Pinalayas niya ako sa bahay nila. Wala akong magawa kundi bitbitin ng konti kong gamit at nagpalaboy-laboy sa daan. Mabagal kong pinunasan ng luha hanggang sa mapansin ang paglapit ng isang babaeng sa tingin ko ilang taon lang ang tanda kay kuya. Neng, okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Okay lang po ako. Sigurado ka ba? Kanina pa kita tinitignan mula sa restaurant na yon Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko ha. Naglayas ka ba? Pinalayas po ako ng kuya ko. Wala siguro siyang nakitang halaga sa pagiging magkapatid namin, kaya pinili na niya akong idispatcha. Ang sama naman ng kuya mo. Bali, saan ka tutuloy ngayon yan? Siguro po magiging taong grasa na lang ako. Wala namang gustong kumupkup sa akin Mukhang lagpas 18 ka na naman Pwede kang maghanap ng trabaho, Neng. Wala na po yatang tatanggap sa akin. Nako, hindi totoo yan. Alam mo kasi naghahanap ako ng kasambahay. Baka gusto mong subukan. Oo nga pala, ako si Joanne. Parang ang bait nyo naman po sa lagay na yan, Ate Joanne. Hindi po ba kayo scammer? Baka mamaya kasabot kayo ng mga taong nangingidnap para sa organ selling. Etong ganda ko, napagkamalan mo pang sindikato? Alam mo, huwag kang mag-alala. Hindi ako ganyang klaseng tao. Masaya lang ako na nakakatulong sa kapwa. Alam mo kasi mahirap din ako dati. Maniwala ka't sa hindi, may tinulungan lang ako matandang byuda noon. Heto at pinamanahan ako ng malaking kayamanan. Ang swerte nyo naman. Kaya nga gusto kong mag-share ng blessing sa iba. Wala na rin kasi akong pamilya Tsaka naghahanap ako ng mga taong deserve tulungan. O ano, sasama ka ba sa akin? Hindi po talaga ako basta-basta nagtitiwala sa mga taong hindi ko kilala Ikaw ang bahala, basta mabait akong tao at hindi ako gagawa ng kahit na anong ikapapahamak ng iba. Sige na nga, sasama na ako. Mag-iinarte pa ba ako wala rin naman akong ibang mapupuntahan.
Tuwang kinamayan ako ni Ate Joanne at inalalayan pang makatayo. Kinawayan niya ang isang lalaking nakasandal sa kotseng nakapark sa di kalayuan. Mabilis na nagmaneho ang lalaki papunta sa kinaroroonan namin. Teka, ano nga palang pangalan mo, Neng? Mandy po ang pangalan ko, Ate Joanne. Ah, ang ganda ng pangalan mo ah. Halika, sumakay na tayo sa kotse. Malayo po bang bahay niyo rito? Malapit lang naman. Madalas lang ako dito dahil sa trabaho. Nakikita mo ang establishment na yon? Nandun ang opisina ko. Isang tawid lang papunta na sa paborito kong restaurant kung saan kita napansin kanina. Malapit lang po pala. Oo, tapos sa unang madadaanan nating subdivision, nandun ang bahay ko. Nakakabilib naman po kayo, ate. Pasensya na po kayo sa inasal ko kanina ha. Sumama lang talaga ang loob ko kasi akala ni kuya wala akong kwentang kapatid. Huwag mong sabihin yan, Mandy. Baka mainit lang ang ulo ng kuya mo, kaya ka napagsalitaan ng hindi maganda. Hintayin mo munang lumamig ang ulo niya bago ka umuwi sa inyo. Ganyan talaga ang pamilya, hindi mawawala ang misunderstanding. Naku ate, huwag ka nang umasa na magkakabati pa kami kasi sinabi niya sa akin na ayaw raw niya akong makita eh. Yan talaga ang sinabi niya? E di pagkakataon mo na para ipakita sa kuya mo na deserve mong magbago. Hindi ko alam kung makikinig pa ba sa akin si kuya ate. Kung mahal niya talaga ako at nadala lang siya ng galit, hindi niya maiisip na palayasin ako. Sabihin na lang natin na ayaw na niya sa obligasyon. Hay nako, ang mabuti pa mamaya na natin pag-usapan yan. Nandito na tayo sa bahay. Halika, sumama ka sa akin sa loob. Malaki ang bahay ni Ate Joanne. Moderno, malinis at mukhang alagang-alaga. Sa katunayan, may sumalubong sa amin na isang matandang babae. Hindi pa naman siya masasabing lola pero alam mong medyo may edad na. Nandyan ka na pala, Joanne. Aling Mona, si Mandy nga pala, bagong makakasama mo rito sa bahay. Nag-hiring ka pala, hindi mo naman sinabi. Hindi ako naghanap ng bagong kasambahay, Aling Mona. Pero nakita ko kasi si Mandy na nakaupo sa tabi ng kalsada. Naawa ako, kaya naisip ko na isama na lang siya dito sa bahay. Bakit naman? Baka mamaya may pamilya ang dalagang yan. Baka hanapin siya ng mga magulang niya. Huwag niyo nang isipin yun, Aling Mona. Ako na ang bahala kay Mandy. Mamamasukan siya bilang kasambahay dito sa bahay natin. Talaga? Kasambahay? Sanay ka naman ba sa trabaho, iha? Oo naman po. Sanay po ako magtrabaho. Aling Mona, ikaw na po ang bahala sa kanya ha. Turuan mo na lang siya ng mga kailangan niyang gawin. Magpapahinga na ako ha, dahil maaga pa ako bukas sa trabaho. Sige iha, ako na ang bahala sa kanya. Salamat naman. Mandy, pakinggan mo ang lahat ng sasabihin sa'yo ni Aling Mona ha. Kabisado niya ang mga gawain dito sa bahay. Matagal na siyang nagtatrabaho sa akin. Halos 5 taon na rin siya at parang nanay ko na siya. Sige ate, salamat po. Halika dito, Mandy. Sumama ka sa akin sa maid's quarter. Kagaya nga ng inutos sa akin ni Aling Mona, sumunod ako sa kanya sa kwarto sa labas ng bahay. Paliwanag niya sa akin, dito raw kami matutulog. Madali lang ang trabaho dito para ka lang nasa bahay. Gigising ka lang ng maaga, magsasalang ka ng tubig sa heater, tapos ihahanda mo ang asukal, kape at creamer sa mesa. Si Joanne ang bahalang magtimpla ng kape niya. Hindi siya kumakain ng almusal sa umaga. Madali lang naman po palang maging kasambahay eh. Hindi porket madali, hindi mo na pwedeng gawin ang trabaho mo. Pumapasok araw-araw sa opisina si Joanne. Kailangan mo rin siyang asikasuhin. Okay lang po, Aling Mona. Kaya ko po yun. Pagkatapos mong ihanda ang titimplahing kape ni Joanne, maglilinis ka ng buong bahay. Kailangan mong simulan sa sala, tapos sa kusina, tapos maghuhugas ka ng platong pinagkainan. Ang dami naman. Baka po iba sa mga yan trabaho nyo tapos pinasa nyo lang sa akin. Teka, linyang tamaran niyang sinasabi mo Alam niyo kasi Aling Mona, hindi ako nag-apply kay Ate Joanne. Ang sabi ko lang, wala akong matitirhan dahil pinalayas ako ni Kuya. Pero sinagot niya ako na baka gusto ko raw pumasok bilang kasambahay. Wala naman siyang sinabi na kailangan kong magtrabaho buong araw kagaya ng sinabi niyo. Ganito naman talaga ang ginagawa ng mga taong nagtatrabaho. Magpasalamat ka na lang dahil inuwi ka niya rito sa bahay. Basta itatanong ko po yan kay Ate Joanne.
Masungit kong sambit tsaka ko tinaasan ng kilay si Aling Mona. Unang araw ko pa lang siyang nakita at nakausap, hindi ko na gusto ang ugali niya. Hindi ko alam na maski ang ginang mismo, naiinis na pala sa akin noon. Hindi ko lang napansin dahil magaling siyang makipag-usap. Tipong kahit galit na ay propesyonal pa rin. Pero may mga pagkakataon talaga na napapagalitan na niya ako. Kinabukasan, nagsimula ang trabaho ko bilang kasambahay. Ito ang unang pagkakataon na magsisilbi ako para sa ibang tao at sa totoo lang, hindi ako sanay. Parang nagsisitayuan ang mga balahibo ko kapag inuutusan nila ako. Wala nga lang akong choice kasi si Ate Joanne lang ang naawa sa akin. Oh, kumusta ang unang araw mo dito sa bahay, Mandy? Ayos naman po, Ate Joanne. Ikaw po, saan pala po kayo pupunta? Sa opisina, kailangan ko magtrabaho eh. Paano, kayo na ni Aling Mona ang bahala rito sa bahay ah? Marami pa kasi akong kailangan gawin eh. Hindi po ba pwedeng sumama na lang? Ang dami kasing utos ni Aling Mona eh. Mandy, parte yan ng trabaho mo. Gusto mong matuto, hindi ba? Kailangan mo siyang sundin. Tsaka magaan lang naman ang trabahong binibigay niya sa'yo ah. Pero, patunayan mo ang sarili mo sa kuya mo na hindi ka lang basta isang walang kwentang kapatid. Sige po ate. Mabuti naman. Hay nako, akala ko pa naman dahil tinulungan ako ni Ate Joanne, makakalibre na ako. Mukhang pati pala rito sa kanila, malulunod din ako sa utos kagaya kina Kuya Art. Umalis na nga si Ate Joanne pagkatapos niyang magkape. Ilang beses pa niya akong binilinan ng mga bagay-bagay. Kaya naman kahit na inuutusan ako ni Aling Mona, panay lang ang tango ko. Pero hindi ko naman siniseryoso ang trabaho. Mas gusto kong maranasan ang buhay na meron si Ate Joanne. Gusto ko na ako ang naguutos at inaalalayan ng mga tao. Sa totoo lang naiinggit ako sa kanya, Miss Winnie. Ang swerte ni Ate Joanne kasi hindi siya naghihirap. Nang umagang yun, masusing sinuri ni Aling Mona ang sala. Dinaman ng mga daliri ang bawat muebles. Sinisigurado kong nalinis ko ba ang bawat sulok ng bahay. Mandy, nakapagwalis ka na ba ng sala? Tapos na po. Sigurado ka ba? Naku, mukhang ang dami pang alikabok dito, oh. Nilagay ko na lang po dyan sa sulok kasi walang dustpan. Anong wala? Dapat nagtanong ka sa akin. Nasa stockroom ang dustpan kasama ng mga walis. Diyos ko naman, oo. Dapat po kasi pinapakita nyo muna sa akin bago nyo inuutos. Pagwawalis lang kailangan mo pa ng alalay. Naku, anong klaseng walis bang ginagawa mo sa inyo? Alam mo, Mandy, kaya ko ang trabaho sa bahay na to kahit mag-isa lang ako. Hay naku, Aling Mona, babalikan ko po yan mamaya. Huwag po kayong mag-alala. Ano? Niloloko mo ba ako? Aba, ang dami mong dahilan na. Aling Mona, wag naman po kayong magalit. Baguhan lang po ako dito, no? Marami pa akong hindi natututunan. Hayaan nyo na muna akong panoorin kayo hanggang makabisado ko ang gagawin ko. Mandy, dalaga ka na. May sariling isip para magdahilan ka ng ganyan. Ang paghuhugas nga ng plato, kayang gawin ng 8 taong gulang na bata eh. Huwag po kayong mag-alala. Sa susunod, mas malinis pa po sa bago ang sala bukas. Hindi pwede sa akin ang ganyang katwiran. Nako, kung sa dati kong amo ka lang napunta, malamang napingot na ang tenga mo sa dami mong rason. Naiinis na tinalikuran ko si Aling Mona. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita niya. Masahol pa siya sa amo kong makapagsalita. Kung tutuusin, mayordoma lang naman siya rito eh. Pareho lang kaming nakikitira sa bahay na ito. Hindi ko na tinapos pang pakinggan ang mga sermon ni Aling Mona. Kaagad ko siyang tinalikuran tsaka pumasok sa maid's quarter. Ganito rin ang ginagawa ko kapag naiinis na sa akin si kuya. Pinipili ko na lang siyang iwan hanggang sa mapagtanto niya na wala na siyang kausap. Nahiga ako sa kama at mabilis na nakatulog. Ilang sandali pa, bumisita naman sa panaginip ko ang isang nakaraan na pilit kong kinakalimutan. Wala kang kwentang kapatid, Mandy. Namatay si tatay dahil sa'yo. Hindi kita mapapatawad. Kuya, aksidente lang naman yun eh. Hindi ko sinasadya. Aksidente? Hindi aksidente ang katamaran mo. Dahil sa'yo, hindi na inom ni tatay ang gamot niya. Nakita ko kung paano siya inatake sa puso. Namatay siya sa harapan ko. Bakit ba ako nalang palagi ang sinisisi mo? Anak ka rin naman ah. Mas may obligasyon ka kaysa sa akin.
Huwag mong ilipat sa akin ang kasalanan mo. Isa kang irresponsableng anak. Isa kang walang kwentang tao. Hindi mo alam ang totoo, kuya. Wala kang alam. Lumuhod ako sa lupa at umiyak. Nakikita ko sa di kalayuan ang mga taong nakikipaglibing. Lahat sila nasasaktan at hindi matanggap ang mapait na sinapit ni tatay. Lahat sila ako ang sinisisi na para bang ako ang kriminal na pumatay sa tatay ko. Ilang beses na akong nagpaliwanag sa kanila, pero wala yatang halaga ang boses ko. Kasalanan to ni nanay eh, pero bakit akong sinisisi nila? Hindi ako matatagalan noon sa pagbili ng gamot kung hindi ko pinigilan si nanay sa pag-alis. Ayoko lang naman na iwan niya tayo eh. Ang dami mong drama. Wala kang kwentang anak. Pabaya ka. Walang puso. Kuya! Bakit ba kasi nagkaanak pa si na tatay ng palpak na klase ng tao? Wala namang naitulong. Pabigat lang sa bahay. Wala naman akong kasalanan ah. Hayaan mo kasi akong magpaliwanag. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Ang isipin mo, sana hindi ka na nabuhay sa mundo. Umalingaw-ngaw ang sigaw na yun ni kuya, kaya mas lalo kong nagsisisigaw sa sobrang sakit. Hindi ko na kayang pakinggan pa ang iba niyang sinasabi. Palagi na lang niya akong nilalait, pinamumuka sa akin na isa akong malaking kahihiyan sa pamilya namin. Namalayan ko na lang na umiiyak ako kahit nananaginip. Habang nangyayari yon, sumabay naman sa ingay ang pagkalabog ng pinto at malakas na pagtawag ng kung sino sa kabilang dingding, galit at namamaos na. Mandy! Ano ba? Bubuksan mo ba ito o ipasisira ko ng pinto? Aling Mona, ano bang nangyayari? Nako iha, salamat at nandyan ka na. Si Mandy kasi, kanina pa nagkukulong dito sa kwarto. Ganun ba? Teka lang po, hayaan nyo, kakausapin ko siya. Sige at kukunin ko lang ang susi. Nakarinig ako ng yabag palayo. Ilang sandali pa, may kumatok ulit sa pinto. Sa tingin ko si Ate Joanna mismo. Mandy, kanina ka pa raw nagkukulong dyan. Buksan mo ang pinto, kailangan nating mag-usap. Kabado akong tumayo at lumapit sa pinto. Kaagad ko itong binuksan at nakita si Ate Joanne na seryosong nakatingin sa akin. Uy ate, nandyan na po pala kayo. Mandy, kanina ka pa raw kinakatok ni Aling Mona. Bakit ka naman naglock ng pinto? Pasensya na po ate, nakatulog po kasi ko eh. Bakit ka naman nagkulong dito? Alam mo naman na may trabaho ka, hindi ba? Babalikan ko naman po yun mamaya eh. Alam mo kasi Mandy, hindi mo dapat iniiwan si Aling Mona. Kita mo naman hindi ba, kailangan niya ng kasama. Tsaka akala ko ba madali lang sa'yo ang mga trabaho rito? Dapat maging responsable ka naman sa mga iniwan ko sa'yong trabaho. Sorry po ate, hindi na po mauulit. Halika, hindi ako sanay na maghapunan ng mag-isa. Sumabay na kayo ni Aling Mona sa akin. Sige po ate. Magkasama kaming pumasok ni Ate Joanne sa kusina. Nang makasalubong namin si Aling Mona, dala ang bungkos ng mga susi. Sumimangot siya nang makita ko. At lumabas na ang tamad na kasambahay mo ah. Aling Mona, hayaan mo na. Nag-a-adjust pa lang si Mandy. Alam ko na hindi siya sanay sa ganitong trabaho dahil inaalagaan siya ng kuya niya sa bahay nila. Joanne naman, kaya ka inaabuso ng mga tao eh. Sobrang bait mo. Hindi mo man lang ba naisip na baka kaya siya nakikipaglapit ay dahil iba ang habol niya sa inyo? Hindi ako ganong tao, Aling Mona. Naninibago lang ako sa bago kong buhay. Hayaan nyo, bukas mas magiging maayos ng trabaho ko. O tama na yan. Ayokong nag-aaway kayo ng dahil lang sa maliit na bagay. Kaya ikaw Mandy, sana naman wag mo nang uulitin ang ginawa mo kanina ha? Opo ate. O sige na, kumain na tayo. Tumahimik na rin naman si Aling Mona kahit papano. Ayaw niya rin pala na pinagsasabihan siya ni Ate Joanne. Ako naman napapangiti na lang. May taglay talagang kabaitan si Ate Joanne. Hindi naman sa sinasamantala ko yun pero gusto kong ipakita kay Aling Mona na paborito ako ng amo niya. Kinaumagahan nagwalis ako ng sala. Tulad ng nakasanayan, dinala ko sa sulok ang mga alikabok at maliliit na basura. Palihim ko pang inirapan si Aling Mona na noon ay parang pulis na iniimbestigahan pa ang trabaho ko. Aling Mona, ano pong ginagawa niyo dyan?
Tinitignan ko kung maayos ba ang trabaho mo. Sayang naman ang sinisweldo sa'yo ni Joanne kung hindi malinis at maayos ang paligid. Aling Mona, wag po kayong mag-alala, malinis na yan. Diyos ko, malinis nga. Pero bakit mo namang ginawang pamunas ang kurtina? Ano ka ba namang babae ka? Hindi ka lang tamad, burara ka pa. Aling Mona naman, sumusobra na po yata kayo sa parting yan. Iniinsulto niyo na ako eh. Kung ayaw mong insultuhin ka, ayusin mo ang trabaho mo. Aba, ako ang mamimiligro dahil sa katamaran mo eh. Para yan lang, galit na po kayo? Ang liit na bagay lang yan ah. Maliit na bagay? Alam mo ba na ang katamaran may kakambal na malas? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Aling Mona. Para akong isang gitarang sira na pilit kinakalabit. Bigla tuloy sumagi sa isipan ko ang mga nangyari noong nakaraan. Noong buhay pa si tatay at naghihingalo. Pauwi ako noon sa bahay galing sa eskwela. Pagod ako at gustong magpahinga. Naabutan kong nag-aaway ang mga magulang ko. Puro sermon ang binigay ni tatay kay nanay. Nilapitan ko kagad si kuya para magtanong. Kuya, anong nangyari? Anong pinag-aawayan nila ni tatay? May iba pa bang dahilan? Malamang pera. Alam mo naman si nanay, kung gumastos, parang walang pamilyang binubuhay. Sarili niya lang ang iniisip niya. Baka naman po importante ang bibilihin niya. May mas importante pa ba sa make-up at alahas? Alam niyang malapit ng exam ko eh. Hindi ako makakapag-exam kung wala akong pambayad ng tuition. Sana magkabati na sila ni tatay. Yan lang ba sasabihin mo, Mandy? Palibhasa, kampi ka palagi kay nanay. Pareho kayo ng ugali eh. Kuya naman eh, alam nating nagtatalo na sina tatay. Pakukomplikahin pa ba natin ang sitwasyon? Nahinto kami sa pagtatalo ng sapilitang umalis si nanay. Naiwan si tatay na sapo ang dibdib at parang nahihirapang huminga. Gayon na lang ang takot namin ni kuya, kaya kaagad namin siyang nilapitan. Itay, ano pong nangyayari sa inyo? Itay! Sumisikip ang dibdib ni Tatay Mandy. Ubus na ang gamot niya. Kailangan mong tumakbo sa butika. Ano? Kuya naman, kadarating ko lang. Emergency to, Mandy. Bilisan mo na. Wala akong nagawa kundi sundin si kuya ng mga oras na yon. Kaso nang pauwi na ako, nakita ko si nanay pasakay na ng taxi at mukhang aalis. Pinigilan ko siya pero sinabi niya sa akin na hindi na raw siya babalik. Sinubukan kong magmakaawa at sinabi ko sa kanya na inaatake ngayon si tatay. Pero umiling lang siya at sinabing kami na raw ang bahala. Napaiyak ako habang ang sinasakyan ni nanay papalayo na. Tuluyan ng pinutol ang ugnayan sa amin. Pagdating ko sa bahay, iyakan ng mga kaanak ang sumalubong sa akin. Kinakabahan akong pumasok at naabutan si kuya na yakap ang nakapikit na si tatay. Nagmamadali akong inabot ang gamot pero tinapon ito ni kuya. Ano pa ang silbi ng gamot na yan? Ha? Saan ka ba nanggaling? Bakit ang tagal mo? Sabi mo bumili ako ng gamot kuya. Heto na yun. Bakit mo ba kasi tinapon? Nahihirapan na siya kanina, pero pinagtatanggol ka pa rin niya. Intindihin daw kita at ugali mo na maging mabagal. Pero ngayon, ikaw pa pala magiging dahilan kung bakit namatay si tatay. Ano? Kuya, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Hindi pwedeng mamatay si tatay. Siya na lang ang meron tayo. Pero nangyari na, Mandy. Lahat ng to dahil sa katangahan mo. Kasalanan mo kung bakit namatay si tatay. Wala ka silbi. Palpak! Yang katamaran mo, may kakambal na malas. Tahimik kong pinunasan ng basa ko ng pisngi at pilit nang ibinalik ang isip sa kasalukuyan. Hanggat maaari ayoko nang alalahanin ng nakaraan. Masakit dahil sa akin binunto ni kuya ang sisi dahil sa nangyari kay tatay. Oo, nagkamali ako. Pero hindi ko akalain na iisang pangungusap rin pala ang pakakawalan nila ni Aling Mona. Ano, iiyak-iyak ka pa dyan? Hindi porket pinakitaan mo ko ng luha, mapapalagpas ko ng ginawa mong mali. Sabihin mo nga sa akin, Mandy, anong klaseng pagdidisiplina ba ang ginawa ng mga magulang mo sa'yo? Wala na po akong mga magulang, Aling Mona. Kuya ko lang po ang kasama ko sa bahay. Pero pinalayas ka. Alam ko na kung bakit. Kasi nga wala kang kwentang tao.
Simpleng gawain ginagawa mong mahirap. Magaan na buhay pinapabigat mo. Pasensya na po, ayoko lang naman na magkamali eh. Sumasagot ka pa. Nagkamali ka na nga, hindi ka pa rin marunong magpakumbaba. Ginagawa ko naman po ang makakaya ko eh. Alam mo, wag mo kong bigyan ng maraming dahilan. Ipakita mo sa akin na gusto mong magbago. Nakakasawa kasi na palagi ka na lang nangangako. Hindi ako nakasagot sa mga sinabi ni Aling Mona. Hindi ko maintindihan kung bakit pakiramdam ko nasasakal na naman ako na para bang si Kuya Art pa rin ang kaharap ko. Gusto kong magbago, pero paano? Wala silang tiwala sa akin. Akala nila puro tuwa at pasarap lang ako sa buhay. Hindi nila alam na ang pagiging irresponsable ko ay hindi naman talaga intensyonal. Natatakot lang ako na magkamali. Natatakot ako na mapagsabihan ng masasakit. Pero nangyari pa rin. Hindi ko tuloy alam kung saan ako lulugar, Miss Winnie. Pagsapit ng gabi, iniwasan ko nang makasama pa si Aling Mona sa hapunan. Nagdahilan ako kay Ate Joanne na masama ang pakiramdam pero nagdala ako ng pagkain sa kwarto. Pagkatapos kong kumain, lumabas ako para kumuha ng tubig. Dito ko narinig ang pag-uusap nila Ate Joanne at Aling Mona. Aling Mona, kumusta po si Mandy? Okay na po bang trabaho niya? Hay nako iha, sumasakit ang ulo ko sa batang yan. Hindi ko alam kung saan mo ba napulot si Mandy at napakatigas ng ulo. Ang tamad-tamad pa. Biro mo, ginamit niyang pamunas ang kurtina. Kailangan ko patuloy palitan ng bago. Aling Mona, pagpasensyahan niyo na si Mandy. Hindi kasi siya sanay na maglinis eh. Nahalata ko yon kahit nung una ko siyang nakitang humawak ng walis dito. Turuan niyo na lang. Joanne naman, ang daming iba dyan. Bakit kailangan mo pang pagtiisan ng babaeng yan? Naniniwala po ako na magbabago siya. Tsaka mabait naman po si Mandy eh. Kailangan niya lang ng tamang gabay dahil sabi nga niya wala na siyang mga magulang. Abay kahit na, mas matindi ka pa sa santo dahil sa taglay mong kabaitan. Kaya naman pala pinalayas ang babaeng yan sa kanila dahil walang pakinabang. Wag naman po kayong ganyan, Aling Mona. Hindi po ba nangako tayo na lahat ng nangangailangan ng tulong, bibigyan natin ng tulong, hindi lang sa pinansyal na aspeto, pero pati na rin po ang ugali at pakikitungo sa kapwa. Ibang klase si Mandy, Joanne. Nakaka-high blood. Alam ko po yon, Aling Mona, pero isipin nyo na lang, pareho tayong hindi naging maganda ang karanasan sa buhay. Dumaan ako sa hirap. Ikaw din, nalunod ka sa pang-aabuso ng ibang tao sa inyo. Huwag nating hayaan na maranasan ng iba ang hirap na pinagdaanan natin. At least tayo, nakalagpas na ron. Paano naman ang iba? Ay nako, bahala ka. Basta ako, hanggat kaya ko siyang pagalitan, pagagalitan ko siya. Hanggang siya na mismo ang magsawa at umalis na sa bahay na ito. Padabog nang tumalikod si Aling Mona kay Ate Joanne. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang makapagsalita si Aling Mona. Para bang mas siya pa ang mukhang amo kesa kay Ate Joanne eh. Hindi ko na lang din ito pinansin. Hating gabi nang magambala ang tulog ko ng isang masamang panaginip. Humihingal akong bumangon tsaka lumabas ng kwarto. Sa kusina sana ang punta ko para uminom ng tubig pero namataan ko si Aling Mona na naglalakad palabas diretso sa garden. Naupo siya sa gitna ng semento malapit sa fountain at nagdasal. Ano naman kaya ang ginagawa ng matandang yan? Panginoon ng dilim, pakinggan ang aking hiling. Katamaran ay may kasamang malas, bigyan ng kaparusahan. Ritual? Gumagawa si Aling Mona ng orasyon? Bakit na kaya ginagawa ang bagay na yan? Parang nakakatakot naman. Panginoon ang dilim, dasal ko'y dinggin. Bigyan ng karma ang taong hindi marunong sumunod sa nakatatanda. Napaatras ako ng tuluyan nang mapagtanto ang sinabi ni Aling Mona. Malinaw na may gusto siyang parusahan dahil sa mga salitang binanggit niya. Sino? Ako lang naman ang palagi niyang pinagagalitan. Wag naman sana, ayokong magkasakit o masubukan man lang na makulam. Kaso lang pareho kaming nagulat ni Aling Mona nang lumingon siya sa akin. Kaagad niyang pinatay ang kandila at natatarantang nilapitan ako. Nasaktan pa ako nang bigla niyang hilahin ang braso ko. Anong ginagawa mo rito?
Nauuhaw ako, Aling Mona. Papasok sana ako sa kusina kaso lang nakita ko kayo eh. Ano po bang ginagawa niyo rito? Hindi mo ako dapat na sinundan. Bakit naman? Nagtataka lang po ako eh. Tsaka gabi na, hindi na kayo dapat lumalabas pa. Ano bang pakialam mo? Hindi ba dapat ang iniisip mo ang pagbabago na ipinagmamalaki mo? Huwag po kayong mag-alala. Bukas na bukas, kahit pa ang dadaanan ninyo, susundan ko ng map. Huwag kang ang pilosopo. Kanina pa ako naiirita sa'yo. Malakas ang loob mong suwayin ako dahil mabait sa'yo si Joanne. Ang tanong, hanggang kailan? Huwag mong asahan na lahat ng tao, hindi magbabago ang pagtingin sa'yo. Nakakasawa din naman na intindihin ka na lang palagi. Sobra naman po kayong magsalita, Aling Mona. Para bang napaka-perpekto ninyo. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko, kaya wala kang karapatang husgahan ako. Hindi ako katulad mo na isang malaking kahihiyan sa pamilya. Napaatras ako nang makitang galit na si Aling Mona. Hindi ako makapagsalita, kaya naisip kong talikuran na lang siya at pumunta sa kusina. Naiiyak na uminom ako ng tubig. Pareho lang naman kami ni Aling Mona. Wala kaming alam sa pinagdaanan ng isa't isa, kaya bakit kami maghuhusgahan? Pinilit kong ikalma ang sarili ko at tahimik na bumalik na lang sa kwarto. Umaasa ako na bukas, okay na ang trato sa akin ng ginang. Nakahanda naman akong magbago kung talagang gugustuhin nila. Tsaka tatandaan ko simula bukas, hindi na ako sasagot ng painsulto sa kanya. Kinaumagahan, sinadya kong bumangon na mas una pa kay Aling Mona. Naglinis ako ng sala. Kahit naaakit akong itago sa sulok ang mga basura na pinagwalisan ko, pinigilan ko ang sarili ko. Ang hirap palang baguhin ang mga bagay na nakasanayan ko ng gawin. Pero ilan sa mga yon, nagawa ko nga kaso, hindi maiwasan na may magagawa pa rin akong palpak, kagaya ng pag-iwan sa mga basurahan na hindi nakatakip, hindi pagkuskus ng maayos sa mga hinugasang kong kaldero, at pagpunas ng mantsa sa microwave oven. Aba, himala at ang aga mo yata ngayon, Mandy. Good morning po, ate. Mukhang nag-i-improve ka na ha. Malinis na ang sala. Wala na rin ang dumi sa sulok. Ayoko na po kasing mapagalitan na naman ako ni Aling Mona, ate. Nakakahiya naman po at binibigyan niyo pa ako ng sweldo. Okay lang yon. Sabi ko naman kay Aling Mona, bigyan ka lang niya ng chance. Naniniwala ako na magbabago ka rin. Tsaka maipapakita mo sa kuya mo na kaya mong mabuhay ng mag-isa. Isa pa po yun sa iniisip ko, ate. Kailangan kong magkapera para mabayaran ang ginastos kong pera na pambayad sana sa kuryente. Kita mo na? Bumabait ka na, Mandy. Alam mo, i-celebrate natin yan. Halika, sabay tayong mag-almusal ni Aling Mona. Ngayon lang ako kakain sa umaga, alam mo ba? Talaga po, Ate Joanne? Oo. Teka, mag-o-order ako ng masarap na breakfast, ha? Maghahanda na lang po ako ng plato. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ang sipag-sipag ko ng araw na yon. Ang dami kong gustong gawin, para din akong napapraning na hindi mapakali. Panay ang silip ko sa sahig kung makintab ba, kung walang nagliliparang dumi o kung may kalat ba na wala na dapat doon. Napansin nga rin ako ni Aling Mona. Bakit kaya parang sinisilihan ang puwet mo? Wala naman po, Aling Mona. Gusto ko lang po na malinis na ang paligid. Aba, hibala yata at naging maarte ka sa paglilinis ngayon. Sabi ko naman po sa inyo magbabago na po ako eh. Totoo yun, pero may nangyayari sa sarili ko na hindi ko maintindihan. Para akong kinakalabit ng bawat sulok ng bahay. Inuutusan akong tignan sila kung malinis ba o kailangan na namang linisin. Parang mga boses na bumubulong sa tenga ko. Hindi na lang ako nagpahalata kay Aling Mona. Sa halip, binago ko ang topic ng usapan namin. Siya nga pala, Aling Mona, ano pong ginagawa niyo sa garden kagabi? Huwag mo nang itanong, Mandy. Nakagawian ko nang magpahangin sa gabi bago ako matulog. Pero hindi ko po nakakalimutan ang inuusal niyong ritual. Nababaliw ka na ba? Wala akong natatanda ang ritual na nangyari kagabi. Baka naman nagkakamali ka lang ng dinig. Aling Mona, imposible po. Sa pagkakatanda ko, may hawak pa nga po kayong kandila eh. Namamalikmata ka lang. Wala kang nakita. Halata sa boses niya ang gigil sa sinabi. Hindi ko tuloy maipilit sa kanya ang nakita ko. Tinalikuran pa ako ni Aling Mona kaya pakiramdam ko wala akong kwentang kausap.
Nang mga sumunod na gabi, napansin ko ulit ang kakaibang mga kilos ni Aling Mona. Palingon-lingon na siya sa paligid, parang may binabantayan. Maya-maya nagsindi ulit siya ng kandila. Kinilabutan ako sa pinaggagawa niya. Panginoon ng dilim, nagsusumamo ulit ako sa iyo. Parusahan niyo ng matindi ang mga makasalanan. Parusahan niyo ang mga taong walang alam sa nangyayari sa paligid. Grabe naman si Aling Mona. Hindi na nagsawa. Sino kaya ang kinukulam niya? Kapag tatanungin ko naman kung anong ginagawa niya, hayan at nagagalit. Ilang beses ko na nga siyang nahuli. Lamig ng hangin, katahimikan ng gabi, ang tanging piping saksi, kapangyarihang itim na taglay ng aking mga kamay. Bakit kaya ganito? Parang bigla akong gininaw. Ang mabuti pa bumalik na lang ako sa kwarto, pero pupunta na nga muna ako sa banyo. Saglit akong nagbanyo at lumabas din pagkatapos. Saktong pagbukas ko sa pinto, nagkagulatan kami ni Aling Mona na noon ay papasok na rin sana sa CR. Oh, anong ginagawa mo rito? Magbabanyo po. May problema ba, Aling Mona? Tsaka gabi na, bakit parang galing kayo sa labas? Ikaw, bakit ba ang dami mong tanong? Kayo naman po, Aling Mona, palagi na lang mainit ang ulo niyo sa akin eh. Bakit hindi? Sa dami ng nakilala ko, ikaw ang pinakamatigas ang ulo. Grabe naman po kayo sa akin, Aling Mona. Normal lang po talaga na mga tuwiran ako kapag napapagalitan. Ayoko naman po na hayaan na lang kayo na paniwalaan ang lahat ng gusto nyo. Hindi naman ako literal na masamang tao ah. Ang dami mong sinasabi. Ano, nagmamalaki ka kasi kinakampihan ka ng amo ko? Ano, sumisip-sip ka sa kanya? Aling Mona, ayoko lang po na mag-away tayo. Kung ayaw mong mag-away tayo, wag mo akong sagot-sagutin. Mabagal akong tumango at iniwan si Aling Mona. Kahit kailan mainit talaga ang dugo niya sa akin. Kahit na nangangati ang bibig kong sagutin siya, minsan nananahimik na lang ako. Nakakapagod naman kasing umastang maldita kahit na hindi naman talaga ako ganong tao. Kinaumagahan, naging abala ako sa paglilinis. Wala akong pinalagpas. Lahat ng sulok pinasadahan ko ng mop. Kahit ang mga tagumparte ng kwarto, tinanggalan ko na rin ng mga sapot ng gagamba. Ang mga mansyang sa tingin ko ay matagal matanggal, nakuha ko ng madalian sa pamamagitan ng pagkuskus. Muli kong pinagmasdan ng paligid. Nagulat ako nang makitang dahan-dahan na namang nagkaroon ng dumi ang sahig. Oh, paano nagkaroon ng dumi ang sahig? Kawawalis ko lang ah. Anong nangyayari sa'yo? Wala namang dumi sa sahig ah. Kung makapagsalita ka parang hindi ka nagwalis. Nagwalis po ako. Hindi ko nga alam kung bakit may dumi na naman eh. Singhal ko na ikinasimangot ni Aling Mona. Pinalagpas niya ako sa pagkakataong yon dahil sabi niya malinis naman daw ang trabaho ko ngayong umaga. Kaso ng mga sumunod na araw, linggo hanggang sa maging buwan, nag-iiba ang pakiramdam ko sa paligid. Parang ang dumi-dumi ng sahig. Parang laging maraming hugasin sa lababo. Kaya naman araw-araw akong aburido. Hindi ako mapakali at halos itabi na sa pagtulog ko ang walis at daspan. Isang araw, kinausap ako ni Ate Joanne. Mandy, masaya ako dahil unti-unti ka nang nagbabago. Maraming salamat po ate. Malaki ang ambag ng paninermo ni Aling Mona kaya ako piniling maging responsable. Nakakasawa rin palang matawag na walang kwente, palpak at kahihiyan. Mandy, hindi intensyonal ang pagsasabi ni Aling Mona sa'yo ng mga bagay na yon. Gusto ka lang niyang matuto. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya eh. Tsaka masaya rin po ako na hindi niya ako sinukuan kasi po tiniis niyo ang pangit kong ugali. Bakit hindi? Naniniwala ako na magbabago ka at magiging mas mabuting dalaga sa hinaharap. Salamat po ate ha. Hayaan niyo sa susunod, mas dodoblihin ko pa ang sipag. Okay yan, pero dapat yata mag-day off ka na rin paminsan-minsan. Alam mo, pwede kang mamasyal ngayon. Ilang buwan ka na rito sa bahay pero hindi mo pa kinukuha ang sahod mo. Hayaan niyo po ate. Bukas magde-day off po ako. Kailangan ko rin po kasing ibalik kay kuya ang perang nagastos ko na para sa kuryente. Ayoko pong may masabi pa siya sa akin. Kita mo na? Malaking tulong din ang pagtatrabaho mo rito sa bahay. Natuto ka ng maging responsable at nakakatulong ka pa sa kapatid mo. Pero pustahan po tayo ate. Kapag nakita ako ni kuya, malamang itataboy niya pa rin ako. Hindi naman siguro ganun kasama ang kuya mo para gawin niya yun sa'yo. Mag-usap kayo, Mandy.
magkapatawaran. Hindi ko po alam kung magagawa ko ba pero siguro sa mga susunod na pagkikita namin magagawa ko yon. Nagtatampo pa rin kasi ako sa kanya hanggang ngayon. Normal lang yan. Basta kung akong tatanungin, hindi na siya galit sa'yo ngayon. Natuwa ako kahit papano sa sinabi ni Ate Joanne. Umaasa ako na lumamig na nga ang ulo ni Kuya at sana tanggapin niya ang perang ibibigay ko. Kinaumagahan, pagkatapos kong maglinis at magluto ng almusal, umalis ako kagad at nagpunta sa bahay namin ni Kuya. Malaki na ang pinagbago ng bahay. Mukhang naparenovate na nila ang lumang parte at pinalad. Nagulat si Kuya Art nang makita niyang papasok ako sa bakuran. Anong ginagawa mo rito? Kumusta ka na, Kuya? Hindi ko akalaing makakayanan mong mabuhay sa labas ng bahay sa taglay mong katamaran. Ano, nagtanda ka na? May trabaho na po ako. Day off ko lang ngayon kaya ako nakabisita. Hindi ko kailangan ng pagdalaw mo. Wala namang may sakit dito sa bahay. Kumusta na po ang mga pamangkin ko, Kuya? Wala sila rito. Ano ba ang kailangan mo? Ibabalik ko lang po sanang perang nagastos ko noong nakaraan. Sorry po, Kuya. Hindi nakasagot si Kuya nang ilapag ko ang nasa 5 tig 1,000 peso bill sa mesa. Sobra pa yun sa pambayad ng kuryente na nadali ko noon. Pero okay lang. Gusto kong patunayan sa kanya na nahihiya din naman ako kahit papano. Sa tingin mo ba, magiging masaya ako sa ginawa mo? Alam mo, dapat lang naman sa'yo magdusa eh. Kung hindi kita pinalayas dito, hindi ka magtatanda. Kaya magdusa ka, Mandy. Kung saan ka man nagkapera ngayon, bumalik ka doon at paghirapan mo ang perang kikitain mo. Hindi ko po alam kung bakit ganyan ka na lang kagalit sa akin, Kuya. Pero okay lang, tatanggapin ko po, Kuya. Marami pa akong ginagawa. Umalis ka na, pwede. Baka gusto niyo pong mamasyal muna, Kuya. Halika, ililibre na lang kita. May sarili akong pera. Hindi mo ako kailangang pagmalakihan. Kuya, gusto lang naman kitang makasama kagaya ng dati. Wala nang dati, Mandy. Tama na. Kung pwede nga lang, magkalimutan na tayo. Kuya naman, hindi ba sabi ni tatay wag natin pababayaan ang isa't isa? Kaya ko na po kayong alagaan ngayon. Ano ba? Layo mo nga ako. Huwag kang umasta na parang wala kang kasalanan sa nangyari kay tatay dati. Hindi naman po tama na sa akin yun na lang isisi palagi ang lahat ng pagkakamali. Bakit? Kanino ko ba dapat isisi? Sa akin? Ikaw nga ang dahilan kung bakit namatay si tatay, di ba? Hanggang ngayon, inuusig pa rin ako ng konsensya, Mandy. Sana, ikaw na lang ang nadisgrasya. Sana, ikaw na lang ang nagkasakit noon. Mas matutuwa pa siguro ako. Hindi ko ikinatuwa ang sinabi ni Kuya, pero wala akong nagawa para pigilan siya. Sa halip, umiiyak na lang akong umalis ng bahay, ni hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. Matamlay akong dumating sa bahay nila Ate Joanne. Naabutan kong nagdidilig ng mga halaman noon si Aling Mona sa garden. Oh, ang aga mo yatang umuwi ah. Opo, Aling Mona. Wala na kasi kung mapasyalang ibang lugar eh. Alam mo, masaya akong nakikita na nagbago ka na. Pati sa pagsagot mo sa akin medyo magalang ka na. Masama po ba talagang ugali ko noon, Aling Mona? Yung totoo, naiinis ako sa'yo kasi lahat na lang ng mga komento ko tungkol sa trabaho mo palagi kang may sagot. Madalas pa pinipiloso po mo ako. Pasensya na po kayo sa akin noon ha. Siguro po sabihin na lang natin na hindi pa po kasi ako mature dati. Ayos lang Iha, naiintindihan kita. Pasensya na rin sa inasal ko sa'yo ha. Alam kong medyo naging masama ako sa'yo. Okay lang po. Kung hindi naman dahil sa mga sinabi nyo, hindi po ako magigising sa katotohanan eh. Ano ba kasi ang nakaraan mo, Mandy? Alam mo, parang nanay na ako ni Joanne. Wala kasi siyang mga magulang nang magkakilala kami. Inalagaan niya ako at pinakitaan ng pagmamahal. Kaya simula noon ipinangako ko na sa sarili ko na poprotektahan ko siya hanggang kaya ko. Ngayong dumating ka, hindi naman masama kung ituring mo na rin akong nanay. Talaga po, Aling Mona? Oo naman. Bakit ayaw mo ba? Naku, gusto po, Aling Mona. Hayaan mo. Mula ngayon pagsisikapan ko na rin na mas habaan pa ang pasensya sa'yo. Sana mapatawad mo ako sa mga nasabi ko noon. Kalimutan na po natin yon. Tao lang po tayo nagkakamali. Sambit ko na ikinangiti ni Aling Mona.
Kahit papano gumaan na ang pakiramdam ko habang nasa bahay nila Ate Joanne. Nagagawa ko na ng maayos ang trabaho ko. Gayunpaman, may mga gabing nagigising ako at natutulala. May naririnig akong boses, sinasabing wala akong kwentang tao, na wala akong pakinabang at tamad. Paulit-ulit yon hanggang sa mapansin ko na lang na umiiyak ako pati sa pagtulog. Ang maayos kong trabaho, unti-unting naaapektuhan. Kawawalis ko lang bakit may dumi na naman? Mandy, ayos ka lang ba? Okay lang po ako ate. Bakit po? Napapansin ko kasi parang obses ka na yata sa paglilinis Nahihiya na nga akong magkalat kasi pinakikintab mo ang sahig. Ayaw niyo po ba ate? Hindi naman sa ayaw, pero ibang nararamdaman ko sa'yo May problema ka ba? Ate, bakit po kayo nagtatanong kung may problema ako? Hindi ka naman kasi ganyan May nag-iba sa'yo. Ngumiti ako pero pilit lang yun. Hindi ko masabi kay Ate Joanne na totoo ang lahat ng obserbasyon niya. Kung minsan nga, sa takot ko na makitang marumi ang bahay, literal ko nang ginagamit ang bibig ko bilang panlinis. Isang gabi sinita ko ni Ate Joanne habang naglilinis ako sa kusina. Mandy, anong ginagawa mo dyan sa kusina? Gabi na magpahinga ka na. Patapos na po ito ate, matutulog na rin po ako mamaya. Sigurado ka Hindi ako sanay na makita kang ginagabi rito sa kusina. Kailangan mo nang magpahinga. Salamat po sa pag-aalala ate. Naku wala yun Mandy. Ayokong ino-overtime kayo sa pagtatrabaho. Gawaing bahay lang naman ito Tsaka napapansin ko, isang beses mo lang ginamit ang day off mo wala naman po akong ibang mapuntahan Ayaw po akong tanggapin ni kuya sa bahay niya. Ano? Bakit naman? Ganun pa rin, salot ang tingin niya sa akin. Wala naman akong magawa kundi layuan na lang po siya kagad. Iniskandalo pa nga niya pati ang mga kapitbahay namin Nang mga sandaling yun, kinukutkot ko na naman ang dumikit na kanin sa plato at dinadala sa bibig ko. Hindi ko alam kung kailan at paano ito nagsimula. Pakiramdam ko, mas magiging malinis ang mga muebles kung didilaan ko. Mas mapapabilis ang pagdispatch ako sa mga basura kung kakainin ko. Lumipas pa ang mga araw at tuluyan nang naapektuhan ang kalusugan ko sa ginagawa ko. Namayat ako, madalas na hindi natutunawan kaagad at namumutla. Sa katunayan, nag-aalala sa akin ng husto si Ate Joanne. Alam mo Mandy, kailangan mo na talagang madala sa ospital. Nag-aalala na ako sa'yo Ate, okay lang po ako. Wala naman po akong nararamdamang sakit sa katawan Hindi ako naniniwala sa'yo. Namumutla ka Hindi ba aling Mona? Tama si Joanne, Mandy. Mabuti pa makinig ka sa kanya. Magpa-check up ka na muna. Baka po napapagod lang ako ate. Iinom na lang po ako ng gamot. Iha, madali lang naman ang check up. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo aling Mona, sasamahan ko siya mamaya sa doktor. Nag-aalala na talaga ako sa kalagayan niya Para hindi magtampo si Ate Joanne sa akin, sumama na lang ako sa kanya na magpa-check up. Dinala niya ako sa kaibigan niyang doktor. Hindi mo na dapat na pinagkaabalahan pa ito ate, pati ang trabaho mo pinabayaan mo ng dahil sa akin. Okay lang yon Mandy, ikaw pa, tsaka hindi kita pwedeng pabayaan. Bakit naman po ate? Bakit sobrang bait mo sa akin? Wala akong ibang ginawa noon kundi ang magbigay lang ng sakit ng ulo. Alam mo Mandy, hindi pa sana ito ang tamang panahon para sabihin ko sa iyo ang sekreto na ito. Pero siguro kailangan mo nang malaman ng totoo. Bakit ate? Ano po yun? Natatandaan mo nung sinabi ko sa iyo na pinamanahan lang ako ng kayamanan? Totoo yun, pero may kondisyon ng pag-iwan sa akin ng mga testamento. Ate, mukhang seryoso na po tayo dyan Ano po bang meron? Ano ang kailangan kong malaman? Ang nanay mo ang nagpamana sa akin ng malaking halaga ng pera, Mandy. Ha? Paano? Sigurado ka ate? Pero mahirap lang kami. Walang pera ang nanay ko. Paano kanya bibigyan ng malaking halaga? Ikinuwento sa akin ng nanay mo ang nangyari. Simula nang iwan niya ang tatay mo at sumama siya sa isang mayamang negosyante. Ang lalaking yun, pabalik-balik sa ibang bansa para asikasuhin ang negosyo. Totoo ngang sinabi ni kuya, mukhang pera ang nanay ko. Pinili pa niyang iwan ang tatay ko para lang yumaman. Huwag mo munang husgahan ang nanay mo. May dahilan siya kung bakit niya ginawa yun. Alam ko ang lahat dahil kinuwento niya sa akin ang mga nangyari bago pa man siya namatay. Ano? Patay na ang nanay ko?
Ate naman, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Mandy. Namatay sa sakit na cancer ang nanay mo. Namatay siyang nag-iisa at walang pamilya. Pero hindi niya kayo sinisi sa mga nangyari sa kanya. Nag-iwan siya ng sulat para sa'yo. Matagal na bang nangyari to? Oo, Mandy. Magfa 5 years na. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Natuwa ako sa sinabi ni ate na yumaman pala ang nanay ko. Gayunpaman, napakarami kong tanong, Miss Winnie. Hindi ko alam kung bakit kay Ate Joanne niya pinamana ang pera niya. Kung bakit sumama siya sa mayamang negosyante at namatay siya nang wala kaming kaalam-alam. Wala man lang kahit sinong naghanap sa amin bilang mga kamag-anak niya. Namatay sa aksidente ang naging kinakasama niya. Walang pamilya ang lalaki, kaya sa kanya naiwan ang lahat ng ari-arian. Ako naman, namasukan na kasambahay din sa kanya noon. Mabait ang nanay mo, Mandy. Ang dami-dami niyang kinukwento sa akin tungkol sa inyo. Pero bakit hindi niya kami hinanap? Alam mo bang naging miserable ang buhay ko nang dahil sa kanya? Hanggang ngayon nagigilty ako dahil ako ang sinisisi ni Kuya kung bakit namatay ang tatay namin. Malubha na siya at hindi nagkaroon ng pagkakataon. Pero maniwala ka, hindi niya kayo kinalimutan. Alam mo, hindi tadhana ang dahilan kung bakit tayo nagkita sa kalye nung araw na kupkupin kita. Ilang buwan ko na kayong pinababantayan ng kuya mo. Alam kong madalas kanyang pagalitan. Saksi rin ako nang palayasin kanya sa bahay niyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Sinusundan na kita noon pa. Nang makita nga kitang nakaupo sa tabi ng lansangan, hindi na ako nag-aksaya ng panahon na maisama ka sa bahay. Maraming habilin ng nanay mo na kailangang sundin bago niya ibigay sa iyo ang pamana mo. Tulad po ng ano? Tulad ng kailangan mong baguhin ang mga maling pag-uugali para mas maging kagalang-galang ka sa iba. Kailangan mong ayusin ang buhay mo, alisin sa sistema ang katamaran at ang kahit na anong negative thoughts na nasa paligid mo. Hindi ko pa po nagagawa ang mga yan, ate. Nagawa mo na, Mandy. Hindi mo lang napapansin. Alam mo kung bakit? Kasi nagkasakit ka. Talaga? Nagawa ko ang mga huling habilin kahit hindi mo sinabi sa akin? Oo, nagbago na ang ugali mo. Mas naging mapagkumbaba ka ngayon. Hindi mo na pinipilosopo si Aling Mona. Tsaka hindi ka natamad. Kaya mo nang ayusin ang buhay mo nang walang tulong ng iba. Pero pagdating kay kuya, palpak pa rin po ako, ate. Wala pa rin po akong kwenta. Para sa kanya, irresponsable ako at walang pakinabang sa kanya. Kakausapin ko ang kuya mo. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat, okay? Tumango na lang ako sa sinabi ni Ate Joanne. Pero ang totoo, nawawalan na ako ng gana na makipaglapit kay kuya. Ang laki pala ng nabawas niya sa self-confidence ko dahil sa ginawa niya. Akala ko pa naman magiging okay na ang lahat kapag naibalik ko na ang perang ginamit ko galing sa kanya. Pero nag-away lang kami nang huli akong pumunta sa bahay. Mabuti na lang dumating na ang kaibigang doktor ni ate. Pina-check up niya ako. Para lang malaman na wala akong sakit, ni wala silang masabing findings sa kung bakit ako nanghihina at namumutla. Ani mo may hepatitis. Sa huli, umuwi kami sa bahay at doon na lang ako nagpahinga. Sinalubong kami ni Aling Mona. Halata sa mukha niya na nag-aalala siya sa akin. Joanne, iha, kamusta ang check-up ni Mandy? Ano raw ang sakit niya? Yun na nga, Aling Mona. Walang findings eh. Kinakabahan na nga ako eh. Baka naman napagod lang si Mandy. Ilang araw ko na ring napapansin na hindi siya nagpapahinga. Sinipag nga yata ng husto eh. Parang sumobra naman. Pasensya na po kayo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko na kumilos kapag may nakikita akong basura o kalat kahit saan. Aling Mona, pakibantayan naman po si Mandy. Pupuntahan ko lang ang kuya niya. Ako na po ang kakausap. Paano mo gagawin yon, ate? Hindi mo naman siya kilala. Lalapit ako sa kanya. Sasabihin ko ang totoo. Magpapakilala ako. Buti po sana kung kakausapin ka niya. Ako nang bahala doon. Basta mag-iingat kayo rito, ha? Sige, ako nang bahala rito. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka, ha? Nakakahiya naman po, Aling Mona. Kasambahay po ako rito pero kontratuhin niyo ako para akong amo. Huwag kang mag-alala, iha. Sa tagal ko na sa bahay na ito, alam ko ang tungkol sa'yo. Walang inililihim sa akin si Joanne. Ibig pong sabihin? Pasensya ka na sa ginawa ko. May ibinigay na listahan sa akin si Joanne na kailangan kong gawin para magbago ang ugali mo, para maging mabuti kang tao.
Hindi ko po kayo sinisisi na sinabihan niyo ako ng masasakit na salita, Aling Mona. Parte yun ng pagbabago ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin. May iba pa akong ginawa dahil umaasa akong mapapadali ang pagbabago mo. Kinulam kita, Iha. Kaya ka nagkakasakit ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat, mapagaling ka lang. Bakit niyo naman po ginawa sa akin ang bagay na yun, Aling Mona? Akala ko pa naman may takot kayo sa Diyos. Huwag kang mag-alala. Ipatatawag ko si Ben ngayon din. At tinalikuran niya ako kaagad para lapitan ng landline na telepono. May denial siyang numero at ilang sandali pa may kausap na siya sa kabilang linya. Pagkatapos ng kanilang usapan, lumapit siya sa akin. Hintayin mo ako rito. Papapasukin ko lang ang kaibigan kong si Ben. Sino po si Ben? Kakilala kong albularyo. Sige po, Aling Mona, puntahan niyo na po muna. Nang makaalis na ang ginang, pilit akong bumangon. Nagugutom ako pero hindi ko magawang matakam sa pagkain. Sa halip, mas naglalaway ako habang nakatingin sa basurang nasa trash bin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaagad kong sinakmal ang basurahan at pinasak sa bibig ang lahat ng makita kong maruruming bagay doon. Sa ganoong estado ko naabutan nila Aling Mona at ng kaibigan niyang albularyo. Pinagtulungan nila akong pigilan. Inagaw pa sa akin ang basurahan kaya gayon na lang ang pagwawala ko. Ano ka ba naman, Mandy? Ang dumi ng basurahan. Nagawa mo pa talagang kainin ng laman? Tama na, Iha. Bitiwan mo yan. Hayaan niyo na po ako. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nagagawa ang gusto ko. Mandy, makinig ka sa akin at huwag matigas ang ulo mo. Pabayaan niyo na ako, Aling Mona. Kailangan kong gawin ito. Magkakasakit po ako kapag hindi ako nakakain ito. Mandy naman, kita mo nga hindi ba? Nasa basurahan ang lahat ng klaseng mikrobyo. Aling Mona, maawa po kayo. Sisikip ang dibdib ko kapag hindi ko nagawa ito. Halos mawala ako sa sarili ko dahil sa ginagawa ko. Talo ko pa ang sinapian sa pagwawala na maski ang kasamahan ni Aling Mona na si Mang Ben tumulong na sa pagpigil sa akin. Sa katunayan, para hindi na ako maakit na kunin ng basura, inilabas na ito ni Aling Mona. Ano ang pangalan ng pasyente, Aling Mona? Si Mandy. Hindi ako kagalingan sa pangungulam. Hindi ko na magawa pang tanggalin ang sumpang binigay ko sa kanya. Napasobra pa yata. Kadalasan nangyayari to kapag nasa kalagitnaan ka ng ritual at may umiistorbo sa iyo. Sinabi ko naman na kapag magsasagawa ng orasyon, dapat sa tagong lugar. Sa madilim na kwartong walang ibang pwedeng umabala kahit insekto. Natatandaan ko, nung gabing isinagawa ko ang ritual, siya lang naman ang tumawag sa akin. Kailangan nating ayusin to kagad. Kung hindi, mababaliw ang pasyente. Gamutin mo na siya, Ben. Nagbago na si Mandy. Hindi intensyonal ang pagkulam ko sa kanya. Kinailangan ko lang naman gawin yun dahil gusto ko siyang bigyan ng leksyon. Huwag kayong mag-alala, Aling Mona. Ibabalik natin siya sa dati. Salamat. Malinaw kong naririnig ang lahat ng sinabi ni Aling Mona. Hindi ko lang magawang sumabat dahil nasa basura ang atensyon ko. Gustong-gusto kong matikman ang mga tinapon na tissue, mga plastik at kahit alikabok. Parang magkakasakit ako kapag hindi ko nagawa yun. Lumapit sa akin si Mang Ben at may pinahid siyang langis sa noo ko. Nakalauna nagpakalma sa akin. Mandy, kumusta? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo kumalma na po ako, pero pagod na pagod po ako, Aling Mona. Para akong binugbog ng paulit-ulit. Kasalanan ko to. Sumobra yata ang ginawa ko sa'yo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Aling Mona. Alam kong kabutihan lang ang gusto mo para magbago si Mandy. Pero medyo may mali sa orasyon mo kaya nagkaroon ng konting problema. Gagaling pa po ba ako? Oo naman, Iha. Gagaling ka. Huwag ka mag-alala. Magpahinga ka na muna, Mandy. Aasikasuhin ni Ben ang paggawa ng pangontra para sa'yo. Salamat po, Aling Mona. Saglit siyang nagpaalam sa akin. Dinala ni Aling Mona sa sala si Mang Ben. Ilang sandali pa, tila ba narinig ko ang boses nila Ate Joanne at Kuya Art. Nasaan ang kapatid ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Pwede bang kumalma ka? Paano ako kakalma? Sabi mo malala ang sakit ng kapatid ko. Aling Mona, nasan po si Mandy? Nasa kwarto niya, Iha.
Kakapahinga lang. Nagwala kasi siya kanina eh. Bakit? Anong nangyari? Nakipag-away siya sa akin. Gusto niyang kainin ng basura para siyang nawawala sa sarili. Ano? Bakit hinayaan niyo siyang magkulong lang sa kwarto? Bakit hindi niyo siya dinala sa doktor? Galing na kami ron, Art, pero walang findings ang doktor. Kung walang findings, albularyo ang kailangan niya. Mawalang galang na iho. Pero ikaw ang kuya ni Mandy, tama ba? Oo, ako nga. Kaya naman pala ibang ugali ni Mandy nang una siyang dumating dito sa amin. Nagaya siya sa ugali mo. Ano ang ibig niyo sabihin? Na masama ugali ko? Hindi naman sa ganon, pero matuto kang rumispeto sa lugar na hindi naman sayo. Hindi porking mabuting tao ang amo ko, basta mo na lang siyang sisinghalan anumang oras mo gusto. Tama si Aling Mona iyo. Kumalma ka at huwag maging barumbado. Nandito kami dahil nagmamalasakit kami sa kapatid mo, hindi para pakinggan ang mga sermon mo. Alam mo, Art, kung talagang mahal mo ang kapatid mo, hindi na siya hahantong sa ganito. Hindi mo siya palalayasin, hindi siya magkakasakit. Huwag niyong isisi sa akin ang pagkakasakit ni Mandy. Hindi niyo alam ang pinagdaanan namin. Alam namin, Art. Sinabi sa akin ng nanay niyo ang lahat. Ang sakit lang isipin na kailangan ko pang magpakilala sa iyo para puntahan mo kagad ang kapatid mo dito sa bahay. Ang mas masaklap pa ron, naging masigla kang hanapin siya dahil alam mong may ipinamana sa kanya ang nanay niyo. Napilitan akong bumangon sa kinahihigaan dahil sa narinig. Ito ang unang pagkakataong nagalit si Ate Joanne. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga sinabi niya kay Kuya. Pero nakaramdam ako ng kapayapaan dahil parang si Ate Joanne na ang nagsabi kay Kuya ng mga hinanakit ko sa buhay. Lumabas ako sa kwarto at hinarap silang lahat. Mandy, anong ginagawa mo rito sa labas? Tama na ate, huwag na po kayong mag-away. Kasalanan ko po ang lahat kung bakit ako nagkasakit. Masama akong anak, wala akong kwenta. Dapat lang na magdusa ako. Hindi mo kasalanan, Iha. Ipinagtapat ko na sa'yo ang ginawa ko, hindi ba? Anong ginawa niyo, Aling Mona? Kinulam ko si Mandy. Hayop ka! Kinulam mo ang kapatid ko! May dahilan ako kung bakit ko yun ginawa. Hindi ako nangungulam lang ng basta-basta. Kahit na! Ikaw pala may kasalanan eh! Sabihin mo nga sa amin, Art. Ano ba talaga ang dahilan mo at pinili mong makita si Mandy? Hindi ba't ayaw mo sa kanya? Bakit? Sasabihin yung mukha akong pera? Ganon? Ikaw lang naman ang nagsabi niyan, Art. Ang sa akin lang, ikaw ang kuya. Dapat matuto kang magpakumbaba. Ikaw ang dapat na tumatayong magulang ni Mandy. Hindi magiging maayos ang lahat kung magiging mainit ang ulo nyo at ayaw magpasensya. Ang mabuti pa, gagamutin ko muna si Mandy. Salamat po, Mang Ben. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon sina Mang Ben at Aling Mona. Magkasama nilang inihanda ang planggana at asin kasama ng puting kandila at isang papel na may nakasulat na mga banyagang lengguwahe. Nagtataka akong nakisilip sa mga yon. Ano po ang mga yan? Sumpang orasyon ang ibinigay ko sa'yo. Yun lang din ang babawiin ko. Pero magagawa ko lang yon kung kasama ko ang isang albularyo na nakahandang gamitin ang kaalaman niya para mabawi sa'yo ang orasyon nang hindi ito bumabalik sa akin. Tama. Dahil kung si Aling Mona lang ang gagawa nun, baka nagkasakit na siya ngayon. Ganun po ba? Aling Mona, pasensya na po ha. Dahil sa akin napilitan kayong gumawa ng mga bagay na alam niyong masama at peligroso. Iha, wala kang kasalanan. Ako ang dapat na magsisi. Sumobra ako sa ginawad ko sa iyong sumpa. Pero Aling Mona, malaki ang naitulong niyo sa akin ito. Kahit nagkasakit ako, naging daan ito para magbago ako. Tama na po ang pagsisisihan niyo, Aling Mona, Mandy. Proud ako sa inyong dalawa. Ikaw, iyo, may sasabihin ka ba? Gusto ko lang sanang humingi ng sorry sa kapatid ko. Pasensya ka na sa mga masasakit na nasabi ko sa iyo, Mandy. Kuya, hindi naman po ako galit sa inyo eh. Siguro po nagtampo lang ako. Pero hanggang dun lang naman po yun. Hindi ko magagawang magtanim ng sama ng loob sa iyo. Hayaan mo. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Magiging mabuting kuya na ako. Maraming salamat po kuya. Pasensya na po kayo kung naging palpak akong klase ng kapatid. May kasalanan din ako, Mandy. Sarili ko lang ang iniisip ko. Pangako, pagkatapos ng lahat ng ito,
magiging okay na tayo. Ninitian ko si kuya at mahinang nagpasalamat. Wala na akong gaanong lakas ng mga sandaling yun. Pakiramdam ko pagod na ako. Parang galing ako sa malayong lugar tapos wala pang matutuluyan. Tahimik ko na lang na inabangan ang ginagawa nila Mang Ben at Aling Mona. Nagsimula silang magsindi ng kulay puting kandila tapos pinaupo nila ako sa isang upuan. Napansin kong hinawakan ni Mang Ben ang palapulsuhan ko. Parang pinakikiramdaman ng pitik nun. Hayaan mo, Iha. Gagaling ka rin. Habang ginagawa namin ng orasyon, makikiusap sana ako na sabayan mo rin ang dasal. Nagsisilbi lang kaming instrumento ng Panginoon para paggalingin ka. Pero nasa Kanya ang totoong lunas ng karamdaman mo. Huwag po kayong mag-alala, Mang Ben. Gagawin ko po ang lahat para bumalik ako sa dati. Nakakapagod din po pala na magkasakit ng ganito. Huwag kang matakot. Hindi naman ito malalang klase ng kulam. Isa lang itong mahinang sumpa na ginagawa ay itama ang pagkakamali ng isang tao. Gawin niyo po ang lahat, Mang Ben. Umaasa po ako na gagaling si Mandy. Malakas ka naman, hindi ba bunso? Kaya mo yan. Nandito lang kami. Ako man, Iha, nangangako na aalagaan din kita. Oras na matanggal ang sumpa. Kailangan ko ring bumawi sa'yo dahil naranasan mo ang hirap na ito ng dahil sa akin. Paano? Magsimula na tayo. Sabay na lumuhod ang dalawang sa tingin ko'y makapangyarihang tao sa harapan ko. Si Aling Mona bilang isang mangkukulam, nagbasa ng mga alam niyang orasyon na pampatanggal daw ng sumpa. Si Mang Ben naman, nagbasa ng makapal na libro na ayon sa kanya, protection daw ni Aling Mona laban sa karma. Lumapit sa akin si Ate Joanne, mahigpit na hinawakan ng kamay ko. Ngumiti ako sa kanya. Pinakita ko na matapang ako, na magagawa ko ang lahat at malalagpasan ng mga pagsubok. Kapag naging okay na ang pakiramdam mo, bibili tayo ng ice cream. Ipapasyal kita sa mall, tapos magsha-shopping tayo. Gusto mo ba yon? Gustong gusto ko yon, ate, lalo na kapag nilibre mo ko. Huwag kang mag-alala, kahit hatiin ko pang mana ko para sa'yo. Ikaw talaga, ate, habang tumatagal nagiging palabiro ka na. Gusto lang naman kitang patawanin, kaya nga para kitang binibaby eh. Tsaka kinakabahan din kasi ko eh. Bakit naman po? Marami lang sumasagi sa isip ko. Huwag kang mag-alala, hindi naman ito masama. Habang nagpapatuloy ang pagbabasa nila Aling Mona at Mang Ben ng orasyon, napapansin kong dahan-dahan ng gumagaan ang pakiramdam ko. Parang nababawasan ng matinding uhaw ko, pati na ang pagkagutom. Ganun na lang ang tuwa ko nang mapansin na parang mas lalong naiisip ko na ang mga pagkaing normal kesa sa basura. Parang nagbago ng panlasa ko. Effective yata ang ginagawa nila, ate. Ganun ba? Naku, salamat naman. Siguradong gagaling ka na nito. Masaya ako para sa'yo, Mandy. Ako rin po, ate. Mandy, kahit ano mangyari, nandito ang kuya. Opo. Oh, bakit kayo yumuko? Hindi ka ba masaya sa sinabi ko? Masaya naman ako, kuya. Naaalala ko lang po si nanay at tatay. Magkasama na sila ngayon sa langit. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa ginawa ko sa kanya. Nakakahiya ako. Kuya, mabait si nanay at mahal niya tayo. Kasi kung hindi, bakit pa niya ihahabilin kay Ate Joanne ang mga bagay na kailangan niyang ibigay sa atin? Mahal kayo ng nanay niyo. Hindi lang siya magaling magpakita kasi mahiyain siyang tao. Nabulag kasi ako ng mga masasamang ginawa ni nanay dati. Hindi ko alam na nasasaktan din pala siya sa ginagawa ko. Napilitan ng nanay niyo na umalis at sumama sa mayaman dahil palagi na lang siyang sinusumbatan ng tatay niyo, na wala siyang trabaho, na umaasa lang siya sa natatanggap niyang sweldo ng tatay niyo. Kaya po pala madalas silang mag-away. Namumroblema kasi ang nanay niyo kung saan kukuha ng gamot para sa tatay niyo. Nagsasawa na raw siyang tawagin na walang kwenta, salot at walang pakinabang. Nasasaktan na siya at hindi niya alam kung paano itatama ang maling pagtawag sa kanya ng asawa na tatay ninyo. Naisip niya na ang pinakamagandang paraan ay ang pag-alis. Pero dahil naman doon, inatake sa puso si tatay. Ako naman na isa ding walang kwenta. Sinisi sa kapatid ko mga nangyari. Hinusgahan siya ng mga kaanak namin. Tinawag na irresponsable. Hindi ko din tinama ang mali nilang akala. Kalimutan na po natin yon, kuya. Tumango si kuya at nahihiyang yumuko.
Alam kong marami pa kaming kailangang pag-usapan, pero mas importante sa akin ang gumaling at bumalik na sa normal. Sa awa ng Panginoon, gumaling na rin ako kinalaunan. Ilang araw din ang lumipas nang bumuti ang pakiramdam ko. Malaki ang pinayat ko noon, Miss Winnie. Namumutla pa rin ako pero kaya ko na rin namang tumayo. O dahan-dahan ha? Handa ka na ba? Kinakabahan po ako, ate. Kumalma ka lang. Si attorney lang ang makakausap nyo. Kailangan mong maging handa dahil tatanggapin nyo na ang mana nyo galing sa nanay nyo. Ibig po bang sabihin nito mayaman na ako, ate? Oo naman, pero gagamitin mo sa tama ang lahat ng perang matatanggap mo, ha? Gusto ng nanay mo na palaguin mo ang pera. Magnegosyo kayo, magtulungan kayo ng kapatid mo. Gagawin ko po, ate. Nakipagkita kami sa abogado ng nanay ko at pinag-usapan ng mga bagay-bagay. Kahit papano, maayos naman ang takbo ng usapan namin. Pagdating sa bahay, sinalubong ako ni Aling Mona. Si Ate Joanne naman, nagpaalam sa akin na aakyat muna sa kwarto niya para magpahinga. Iha, kumusta? Okay na po ako, Aling Mona. Kayo po, kumusta po? Pasensya na, nasa iisang bahay lang tayo, pero hindi ko kayo palaging nakikita. Naiintindihan kita, Iha. Alam kong nagpapahinga ka at nagpapagamot din. Oo nga po eh. Dinadalaw pa rin po ako ni Mang Ben kahit papano bumabalik ng panlasa ko sa mga pagkain. Mabuti naman kung ganon. Sa katunayan nga po, papunta na siya sa atin ngayon eh. Kung ganon, kailangan ko palang maghanda ng merienda. Tulungan ko na po kayo, Aling Mona. Naku, wag na, Iha. Kaya ko na. Tsaka wala ka nang dapat pang patunayan. Hindi porket hindi ka tumulong ngayon, tamad ka na. Nasasanay na po kasi ko eh. Parang ayaw na ng katawan ko ang maging tamad. Pupunta ba ang Kuya Art mo? Opo, Aling Mona. Pupunta siya ngayon. Pag-uusapan namin ang tungkol sa gagawin naming negosyo. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, Iha, naalala ko sa'yo ang sarili ko. Magkaiba nga lang ang sitwasyon natin, pero pareho tayong dumaan sa pait at hirap. Naging seryoso ang tingin ko kay Aling Mona. Napansin kong medyo naluha siya, kaya nag-alala ko. Okay lang po ba kayo, Aling Mona? Huwag mo kong intindihin, Iha. Naaalala ko lang ang anak ko. Naku, may anak po pala kayo? Nasaan na po siya ngayon? Patay na ang anak ko. Namatay dahil sa katamaran ko. Sabi ko naman sa'yo, may kakambal na malas ang pagiging tamad. Pasensya na po kayo, Aling Mona. Hindi ko po alam. Iha, ayos lang. Naaalala ko lang ang noon. Pero alam ko hindi galit sa akin ang anak ko. Tao lang tayo, nagkakamali. Hindi naman perpekto ang buhay, hindi ba? Tama po kayo. Ang mahalaga bago natin husgahan ng isang tao, silipin muna natin ang punot dulo kung bakit tayo napunta sa ganito. Nagngitian kami ni Aling Mona. Hindi na niya namalayan na tumutulong na ako sa ginagawa niya. Naabutan kami ni Mang Ben. Mandy, Iha, kumusta na pakiramdam mo? Okay na po, Mang Ben. Maraming salamat po sa tulong niyo, ha? Masaya ako na nakakatulong sa mga tao. Nasan nga pala ang Ate Joanne mo? Nagpapahinga po sa kwarto. Hoy, halika na muna at papahirang kita ng langis. Ang mabuti pa, dito na kayo sa sala maupo. Mabuti pa nga. Saktong kauupo lang namin sa sofa nang dumating naman si Kuya Art, kasama ang asawa niya at mga anak. Mangiyak-ngiyak ko silang niyakap. Naku, akala ko talaga hindi ko na kayo makikita. Pasensya ka na at pati mga pamangkin mo, pinagdamot ko sa'yo ha. Kuya, nakakarami ka na ng paghingi ng pasensya ha. Okay na po talaga, promise. Salamat. Oh, nasaan ang Ate Joanne mo? Nandito ako. Pasensya na, kagigising ko lang ha. Napagod ako sa lakad namin ni Mandy kanina eh. Okay lang, kadarating lang namin. Kung ganon, sisimulan na ba natin ang meeting? Aba, teka. Tatapusin ko lang itong paggamot ko kay Mandy. Nandito na ang merienda. Unahin nyo na munang kumain bago kayo magsimula. Nagtakbuhan ang mga anak ni Kuya papunta kay Aling Mona. Magiliw niyang kinausap ang mga bata, pati na ang hipag ko. Kami naman nila Ate Joanne at Kuya Art nag-usap tungkol sa pagpapalago ng negosyo namin. Lahat kasi ng minana ni ate galing kay nanay, sinauli niya sa akin. Nagawa niyang palakihin ang business at nakapag-ipon kaya may sarili na rin siyang pera.
Mas maganda kung magbe-bakery naman tayo. Tama ate, alam nyo marunong mag-bake si kuya. Tamang-tama, may alam akong tindahan na pwede nating kunan ng murang ingredients para garantisado at safe. So paano? Sisimulan na natin? Sige po ate, bakery na ang bago nating business ngayon. At naging abala na nga kami sa bago naming negosyo. Kahit papano, marami akong natutunan. Ang maging matyaga, mapagpatawad, mapagkumbaba at masipag. Lahat ng yan importante para mabuhay. Sa ngayon, masaya pa rin kami sa kanya-kanyang piniling propesyon. Nag-aral po kasi ko at pinagsasabay ang pagiging businesswoman para magkaroon ng diploma. Mabilis namang napalago nila kuya at ate ang iba pang negosyo. Madalas din kaming bisitahin ni Mang Ben at kasambahay pa rin namin si Aling Mona. Hindi na nga lang siya nangungulam para turuan ang mga tamad na kasamahan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Joanna Reyes at sa mga kaibigan niyang si Mika at Pretty ng Navotas, kay Diagani Cañete, kay Rica Joy Alfonso at kay Gilbert de la Cruz, kay Jessica Sikoy, shoutout din po kay Yang Isla, kay Arlene Lausa, sa Cuenca family from Montalban, kay Andy John Albonia, kay Jordan Gaton at sa anak niyang si Mateo Dionela Princess Dana Gaton, kay Annalisa Langido, kay Josephine Beroya at sa mga anak niyang sina Joelito, Wilfredo at Joelyn. Shoutout din po kay Lori Inaldo, kay Jocelyn Kai at sa nanay niyang laging nakikinig sa atin na si Nanay Alicia Espinosa Parangat. Hello din po kay Miss Reng Neeltec at sa anak niyang si Rayan Rose Agustin, kay Gila Therese Nicole Santiago. Hello din po kay Corfiliera Vlog o kay Aramic 17, kay Marie Cris Collera, kay Larcy Molina, kay Isaac Palomo, Angelica Palomo at sa anak niyang si Alia from Bulacan, kay Lurisa Bibat, kay Michael Ray Agres at Nerissa Morocco na lagi raw pong nakikinig sa atin habang nananahi from Antipolo Rizal. Shoutout din po kay PL Axel, kay Geraldine Rubio at kay Jemars Lariba, kay Angelina Ignacio, kay Jean de la Cruz from Hong Kong, kay Dinah at Nolly from Negros, kay Raven Tennyson at kay Lola Feli, kay Chaucy Dinglas from Oman at sa lahat po ng mga bumati sa akin nung Valentine's Day. Sana po naging happy ang okasyon na yun sa inyong lahat. Kaya naman po maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod nating upload ha at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang suporta niyo ha. Ang goal naman po natin ay maka 100k subscribers po tayo. Kaya sana ma-reach po natin yon. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.